Bakit ang Espiritu ng Diyos ay dumating noong Pentecost? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Gusto po nang batiin sina Grace Di Mapilis, Marilo Tumaliwan, and Mary Gonzalez. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung pag-usapan po natin para sa devotion natin na ito ay Pentecost. Marami po sa atin, marahil bago lang yung term na ito sa ating pandinig. Now, yung Pentecost po, isipin niyo po, piyesta siya, festival nung unang panahon sa Old Testament. So, Pentecost was a Jewish feast celebrated 50 days after Passover, originally marking the first fruits of the harvest. But following the ascension of Jesus, Pentecost became the day the Holy Spirit was poured out in new covenant fullness in power on the disciples. This event marked a dramatic turning point in redemptive history, transitioning from the old covenant work of the Spirit to His new covenant ministry. Pentecost was the Spirit's empowering of the church for witness, mission, and transformation. What was once promised was now fulfilled, God dwelling with His people, not just among them. So, isipin niyo po, pag sinabi nating Pentecost, ito ay piyesta sa Old Testament feast. 50 days, yung po yung salitang penta. Diba? Pentagon, merong 5 sides. Pentecost, it means 50 days. 50 days after the Passover. Sineselebrate po ng mga Hudyo yung pagbibigay ng kautusan, yung law, sa panahon po ni Moses. At the same time, sineselebrate nila yung Feast of Harvest, yung mga ani, specifically yung mga wheat na hina-harvest nila. So, parang Thanksgiving nila noong unang panahon. Now, ang banal na spirito ay ibinuhos ng Diyos sa mga tao sa Book of Acts sa panahon ng Pentecost. Ang tanong, bakit? Bakit Pentecost? Sabi po rito sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Kasi sinabihan po sila ni Jesus Christ, yung mga disciples niya. Sabi niya, huwag kayong aalis ng Jerusalem. Diyan lang kayo, antayin niyo yung banal na spirito, isusugo sa inyo at mananahan sa inyo. So, dumating po yun yung day of Pentecost. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So nang sumapit ang araw ng Pentecost, silang lahat ay nasa isang puok na nagkakaisa at doon po ibinuhos ng Diyos ang kanyang Spirito. At sabi po rito sa verse 4, at silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu at nagsimulang magsalita ng ibang mga wika ayon sa ibinigay ng Espiritu sa kanila na kanilang sasabihin. Now, para po mas ma-emphasize natin to, siguro mamaya na lang no, sa separate video natin, padaanan ko tong mga feast na to. Passover feast, Feast of Unleavened Bread, Feast of First Fruits, and Pentecost. Sa ngayon, tandaan lang natin, Pentecost, ibinuhos ng Diyos yung kanyang Espiritu. So, bakit? Bakit nung Pentecost? Why Pentecost? So, ito po yung mga puntos natin ngayong umaga. So, meron silang kaganyan, first fruits. Bakit Pentecost? Kasi yung Pentecost po, diyan po nila sineselebrate yung first fruits. Lahat po ng mga festivals sa Old Testament, lahat ng ginagawa sa templo, lahat ng mga alay, lahat po ng yun ay pinagawa ng Diyos sa bayan ng Israel kasi lahat po yun ay simbolo ng darating na Mesaya. Kaya po pinag-aalay sila ng tupa. Pinapatay nila yung tupa. Simbolo po yun ng darating na Mesaya na siya yung final sacrifice ng Diyos. Siya yung iaalay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya meron silang Passover. So si Jesus, bago siya ipako sa krus, the night before that, nagkaroon siya ng Passover meal. Yun po yung simbolo ng gagawin ni Jesus Christ doon sa krus. And 50 days after the Passover, yun na yung Pentecost. Ito naman po ay patungkol sa first fruits.
Ang significance po niyan mga kapatid, ito po ay sa Old Testament po, ito ay harvest, paunang ani ng kanilang mga tinanim na wheat. Pero ito po sa Pentecost, ito po ay sumisimbolo na yung nangyari sa Acts chapter 2 na binuhos ng Diyos yung kanyang spirito at nanahan sa mga tao, yan po ay paunang ani ng Diyos. Pero this time, hindi po wheat yung aanihin, kundi mga tao, mga kaluluwa. At yung Espiritu ng Diyos, yun yung pang-ani. Yun yung nanahan sa mga tao at sila'y inani. Ginawa silang kabilang sa pamilya ng Diyos. So, first fruits, a harvest of the nations. Alam niyo po, dito sa Acts chapter 2, napakadaming nangyari dito. Pag inaral mo mabuti, very significant po ito. Kasi ito po yung kauna-unahan sa Biblia na yung Espiritu ng Diyos nanahan sa mga tao permanently. Yan po ay nakaprophesy, nakapangako na po yan sa Old Testament. At ito po yung mga unang tao sa Pentecost, sa Acts chapter 2. Sila yung pinanahanan ng Espiritu at sinelyohan ng Diyos na kayo ay pagmamay-ari na ng Diyos, kayo yung mga ligtas at kahit anong mangyari, walang makakaagaw sa inyo sa aking mga kamay. Ito po ay first fruits, a harvest of the nations. Ito po yung simula ng pag-harvest ni Jesus Christ ng lahat ng mga bansa. Kukuhanin niya lahat ng mga bansa at ilalapit niya sa kanyang paanan. Pangalawa po yung law. Yung law po, ito po ay yung kautusan po sa panahon ni Moses. Ito po ay binigay 50 days after nilang mapalaya mula sa Ehipto. After nilang magkaroon ng Passover sa Ehipto. Bumilang ng 50 days, nagkaroon sila ng law. Binigay ng Diyos yung batas sa kanila. Yun po yung hawak ni Moses na 10 Commandments. Now, dito naman po ang nangyari, hindi law yung ibinigay ng Diyos eh. Ang ibinigay ng Diyos after the death of Jesus Christ, 50 days yung lumipas, ang ibinigay niya yung kanyang spirito. Ito rin po ay alinsunod sa pangako ng Diyos na yung batas ng Diyos ay isusulat sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Mananahan ang Espiritu ng Diyos sa atin upang yung Espiritu ng Diyos ang siyang tumulong sa atin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. That's number 2. God's Spirit written in our hearts. Tandaan niyo po mga kapatid, before this Acts chapter 2, before this event, wala pong time na yung Espiritu ng Diyos ay nananahan sa mga tao. Dito lang po nangyari yon sa Pentecost. At ito po yung katunayan ng dumating na yung New Covenant. Ibig sabihin po yung bagong kasunduan ng tao at ng Diyos. This time meron ka ng Espiritu ng Diyos na mananahan sa iyo upang makasunod ka sa kalooban ng Diyos na hindi nangyari sa Old Testament. Wala silang Espiritu ng Diyos na nananahan permanently. Kundi ang Espiritu ng Diyos ay nandoon sa templo. Sinasamahan sila, yes, pero this time iba eh. Nanahan ang Diyos sa atin. Something mind-blowing during that time. Diyos na nanahan sa iyo. Ito po ay nangyari, nagsimula sa panahon ng Pentecost. And number 3 po, temple. First fruits, law, and temple. Ano nangyari naman sa temple? Sa temple po, the church is God's dwelling place. Sa Old Testament po, ang Espiritu ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay nasa templo, nananahan sa templo. Pero dahil po sa kasamaan ng tao, makababasa niyo po yun sa Ezekiel chapter 8, 9, 10, and 11, umalis yung Espiritu ng Diyos doon sa templo. Kailan po bumalik? Bumalik po dito sa Pentecost. Pero this time, yung templo ng Diyos na pinanahan na ng Espiritu ay hindi na gawa sa bato na literal na templo, kundi sa church, the body of Christ, the temple of God. Kaya po pag binasa niyo yung New Testament, wala na silang pakialam sa literal na templo, yung mga mananampalataya. Kasi nauunawaan nila na ang templo ng Diyos na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay yung church, the body of Christ, people of God. Kaya po, the church is God's dwelling place. Ganun to po kahalaga yung Pentecost. Natupad na ang mga pangako sa Old Testament. Natupad na sa church sa panahon ng Pentecost. Nagsimula yung harvest of the nations at yung law
na binigay ni Moses, this time yung Espiritu ng Diyos ang nanahan sa atin upang makasunod tayo sa kautusan ng Diyos. At yung templo po, wala na yung literal na templo. Tayo na ang templo ng Diyos. Now, paano po natin ito i-apply sa ating buhay? Ngayon na alam natin na, parte na pala ako ng New Covenant. Ako na yung templo ng Diyos. Point number 1, live a clean life as God's spiritual house. Dati ang bahay ng Diyos, yung templo. This time, ikaw ang tahanan ng Diyos. Ikaw ang bahay ng Diyos. Simula nung Pentecost, yung mga believers, sila na yung pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya po sabi rito sa 1 Corinthians chapter 6, verse 18 and 19 hanggang 20. Flee from sexual immorality. Takasan niyo yung mga kasamaan, mga immoral na gawain. Sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sin against their own body. And sabi ni Paul, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Kapatid, ikaw ay tahanan na ng Diyos. You are God's spiritual house. Kung tayo nga po may bisita, nililinis natin yung bahay natin eh. Pag may alam natin, paparating yung teacher natin o bisita natin or kung sino man na dadalaw sa atin, pag may kalat dyan sa floor, pinupulot natin. Nililinis natin yung kusina natin, yung mga table, yung sopa natin, siguradong walang kalat. How much more? Ngayon nalalaman natin tayo pala yung tahanan ng Diyos na pinananahanan ng Espiritu Santo. Are we not going to observe cleanliness? And number 2 po, devote your heart to loving God. Dahil ang Diyos ay nananahan na sa atin, yung puso natin devoted na sa ating Diyos. Mga kapatid, sobrang dami nating mga minamahal. Okay lang magmahal ng tama, basta mahal mo yung pamilya mo, mahal mo yung trabaho mo. Pero minsan, minamahal na natin yung outside God's border eh. Masyado na nating minamahal yung mundo, masyado nating ina-idolize yung trabaho natin, o yung mga tao, ina-idolize natin. Pero mga kapatid, yung puso natin dapat devoted sa Panginoon lamang. Devoted sa Diyos lamang, kay Kristo lamang. Sa Kanya lang tayo nai-inlove. Devote your heart to loving God. Kaya po yan po yung pinaka-importanting utos ng Diyos sa Old Testament and sa New Testament. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with your entirety. Pero hindi masunod-sunod yan sa Old Testament. Pero sa New Testament, masusunod na yung utos na yan dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin na siyang tutulong sa atin upang mahalin natin ang ating Diyos. Yan po ay New Covenant. Ibig sabihin, under the New Covenant, we have the Spirit of God to enable us to love God. Mababasa niyo po yon sa Ezekiel. Yung Espiritu ng Diyos ang nasa sa atin upang makasunod tayo sa pinag-uutos ng Diyos, particularly loving God. And number 3 po, join in the harvest of the nations. Sumalit po tayo sa kilusan ni Kristo. Ano po yung ginagawa ng kilusan ni Kristo? Inaani niya lahat ng mga bansa, beginning from Pentecost. Simula ng panahon na ito sa Acts chapter 2, nagsimula na ang pag-ani ng lahat ng mga bansa hanggang sa lahat ng mga bansa ay lumuhod sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sinisimulan po natin yan sa ating bakuran. Yung pag-ani, inaani din natin, pati yung asawa, anak, mga kapatid natin, mga kilala natin. Join in the harvest of the nations. Hanggang sa buong pamilya natin, buong angkan natin, makakilala sa Panginoon. Alam niyo, nakakatuwa, meron ako mga kilalang mga tao. Isa lang ang na-convert sa family, dinamay niya na lahat. No? Lahat, buong pamilya niya, buong angkan niya, dinala niya na sa Panginoong Jesucristo. Dapat yan po yung ginagawa natin, mga kapatid. Pinagbubuti natin yung ating testimony dahil kasama tayo sa kilusan ni Kristo na aanihin yung mga tao pabalik sa ating Diyos. Now, para po sa ating discussion, how does the Pentecost help us understand how the Holy Spirit works in believers today? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for the day of Pentecost, when you poured out your Spirit as the first fruits of a great harvest, fulfilled the promise of making us your living temple, your very dwelling place.
Thank you for making me part of this harvest among the nations. Fill me daily with your Spirit, that I may live a clean life as your spiritual house, devoted to loving you with all my heart. Empower me to join in the work of proclaiming the gospel to the nations. Let your Spirit lead me in holiness. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Brother Nap na partner natin para sa devotion natin na ito. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. Na kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.